ang leon at ang kalapati. Isang araw sa kagubatan, may isang leon na gutom at naghahanap ng kaniyang makakain. Habang sa paglalakbay ng leon, ay nakita niya ang kalapati na hindi makalipad dahil nabali ang pakpak nito. Sa wakas, hindi na ako magugutom, may makakain na ako. Ha 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 ha. Wika ng leon. Ha, kapatid na leon, pakiusap, huwag mo akong kainin. Iyak ng kalapati sa leon. Hindi pwede iyan, gutom na ako. Gusto ko nang kumain para mawala ang gutom na ito. Kapatid na leon, kahit kainin mo ako, hindi ka mabubusog dahil maliit lang ako. Pero gutom na talaga ako. Kapatid na leon, pangako sa iyo, kung bubuhayin mo ako, tutulungan kita kung kailan mo natulong ko. Naaawa ang leon sa kalapati, kaya pinakawalan na lang niya ito. Makalipas ang isang linggo, naghahanap na naman ang leon ng kanyang makakain. Ngunit, umulan ng malakas kaya nagpalipas na lang ng gabi ang leon sa ilalim ng malaking kahoy. Ngunit, sa paggising niya, hindi na niya alam kung nasaan na siya. Kaya nagtanong siya sa mga usa kung saan na siya napadpad. Mga kaibigan, pwede ko bang matanong sa inyo kung ano na ang lugar na ito? Akala mo siguro maluloko mo kami? Gusto mo lang kaming kainin kaya sinasabi mo yan. Hindi ka namin tutulungan. Mali ang akala nyo. Hindi ko kayo kakainin. Gusto ko lang makauwi. Che, hindi mo kami maluloko. Mag-isa ka magdusa dyan. Sa sandaling iyon, nagsitakbuhan na ang mga usa. Nang mawalan na ng pag-asa ang leon na makauwi sa kanyang tahanan, nakita niya ang kalapati na binuhay niya at agad siyang tinulungan nito. Kapatid, pakiusap, tulungan mo akong makauwi. Binuhay mo ako noon, dapat lang natulungan kita. Maraming salamat, kapatid. Walang anuman yon. Dapat ang pangako, huwag papakuin. Hinatid ng kalapati ang leon upang makauwi, at mula noon naging matalik na silang magkaibigan.